Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. So ayan yung ganyan, parang napaka-sarcastic niya nun. Yung kliyente ni Boy AC, nagtiwala nga naman dahil may pangalan. Parehas kayo. Kasi naman nagbibenta ko ng sports car. Pero nanloloko ka rin naman pala. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawasama na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin na pong matutunghayan ang panibagong issue na naman tungkol mga kahombre ko sa mga buy and seller na mga kotse mga kahombre ko. Kung saan naandito ho ang mga sikat na mga bida sa mundong ito mga kahombre ko. Ngunit, ang nangunguna ho dito ay si Franz Akim Aldover, mga kahombre ko. Kilalang kilala ito sa Facebook, ano? At syempre, si AC Boy Garage na naman. Tapos meron ding isa, mga kahombre ko, na hindi ko napapangalan kasi hindi naman siya kilala, mga kahombre ko. So, anyway, let's move forward. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Sino ba ito si Akim? Si Franz Akim Aldover, na kilala rin bilang Boss Franz Akim or F2A, mga kahombre ko. Yan, kilala nyo na. Ay isang Filipino, businessman, social media influencer, vlogger at car dealer ng mga sports car, luxury at pre-owned na mga sasakyan, mga kahombre ko. Siya rin no ang founder at CEO ng F2A Cars. Kilalang garahe, mga kahombre ko, sa Pilipinas, ano? Meron itong 1.4 million followers sa FB, 860,000 followers sa TikTok, mga kahombre ko. So, big following. Nagkaroon ako ng experience sa F2A Cars Garage, mga kahombre ko. Ito, nakikita nyo naman dito sa video na ito. Ang tabako pa dyan, no? Oo, sige. Titignan ko lang to. Wow, ang ganda. Hello, hi guys. Hi. Ayun na pala bro, kamusta? Sige bro. It's okay. Kanina lang pinag-uusapan namin eh. Hindi ka daw nagbibilang ng pera brother eh. Ay, ano kaya may transaction Oo, pero tapos na. Sige. Titignan ko yung Check natin. Corvette ha. Check nila yung, check kasi ni brother yung Corvette C8. You inquired for the Corvette C8, tama? Oo, yes. Sige Jules, pakita mo na. So come and push it on me if it feels alright. Put it up in the low and bring it down. No, she doesn't mind. She doesn't mind. This sa 2021 Corvette C8. So ito na yung pinaka-latest model. Original paint, everything. Bro, ang kagandahan dito sa Corvette na to is yung batang bumili nito before, nagbigay siya ng 1 million budget kay Constant Racing. Sabi niya, i-set up mo lahat dyan. So yung 1 million na yun, bukod sa 12 million brand new price ng Corvette, nagbigay pa ng 1M yung bata para set upan nitong chin. Pero brand new to niya Brand rin new binili. binili nito from Corvette. Tapos, yung 1 million na budget is pinang setup. Chin, then full exhaust. Original. Headers. Original from US. Tapos ito lang ang nag-iisang Corvette na naka-unlock yung ECU niya. Kasi hindi na-tune ng mga Corvette bro eh. So ginawa nito, yung ECU niya dinala sa US, in-unlock, chinun ni Speedworks ng 450 horsepower. So ito yung pinakamatulin na Corvette sa Pilipinas. And then this is the loudest Corvette here in the Philippines. So sige brother, ikutan mo muna para Sige nga. ma-feel mo din bro. Pwede mo siya start. Kaso ang hirap nito buka. Jay, paano? Uy, baka madali to ha. Hindi ako kasya dyan. Ako na magpapasok. Bro, medyo malakas lang to kasi Oo. baka magulat ka. Bro, yung exhaust nito, import yan bro, hindi yan yung gawa-gawa lang sa Pilipinas na exhaust. Kasi ginawa talaga siya para sa Corvette. Yan bro, check mo na lang. Saka yung interior niyan, wala ka na talagang hahanapin dito. Tapos bro, pwede tanggalin to Oo, tama. What's up mga kahombre? Sakto yun sa New Year, boss. Bagay bro! Yun no? Sabi ko ba, sakto sa New Year. Ha? Sakto Sakto sa sa New New Year yan! PWP! Mulas no? Saka to bro, diffuser, add-on sa dito. Ayan guys, yung bubong kasi nito, pwede mo tanggalin. Kar!
natin na engine, bro. So bro, engine naman ito, 6.2 liter V8 engine. O, dito mo ilalagay yung targa niya, yung roof niya, pagka inangat mo siya. Okay. Otherwise, pwede mo nalalagyan ng gamit. Yes. Ganito. V8 engine 6.2 bro. Ano yung, di ba naka-Dodge ka? Oo, Challenger. Dodge. Anong Wala engine? yun yung pinaka basic lang. V8 din siya? Hindi, V6. V6. Ah, V6. Oh. Lakas din V6. Malakas din siya pero hindi siya maingay. Ito naman, kung halimbawang naiingayan ka, pwede siya lagyan ng silencer so hindi siya magiging ganun yung tunog niya. Mababawasan to. Nito, Wild kasi, no? Wild. Oo, iba na to. Before kasi parang bata yung may-ari nito, ganun yung gusto niyang setup eh. Parang gusto niya maingay, ganyan. Pero siyempre sa atin, medyo nakakaedad ka na, gusto mo na medyo tahimik na buhay. Pwede natin siya lagyan ng silencer. Hindi siya magiging ganyan yung tunog niya. Kamusta bro? Ano masasabi mo sa'yo? It's a nice unit, man. Sobrang solid. Pero syempre, pag-iisipan ko muna. Asking ko dito bro na Hindi before siya 12 million seryoso na to, 12 million brand new price. Nag-asking ako ng 9.5 pero para sa'yo bro 8.8 pwede ko ibigay. Pwede natin pag-usapan yung mga payment terms na gusto mo dito. Okay. Sige. At least nakita mo yung unit. Yes, brother. Yes, Yes, brother. and kailangan ko rin tanungin ng misis ko, syempre. Number one yan pag pag bibili ka ng sasakyan. Misis talaga. Oo, baka mamaya mapagalitan ako. Pero basta nagustuhan mo naman bro. Oo, Gustuhan mo naman. lahat naman ata ng Corvette magugustuhan mo, hindi pwedeng hindi. Tsaka parang ito na yung endgame na sinasabi mo sa akin. Ito Last na yung to, yung Oo. sinasabi ko sa'yo. Last na. Last ko na to, kumbaga. Yan na sana yan. Madali naman natin mapag-uusapan yan. Tsaka mahalaga na apunta ka dito bro. It's a pleasure na Thank you, ma-meet thank you. kita and makapunta ka dito Yes, sa garahe yes. namin. Salamat bro. Chinek ko lang siya mga kahombre ko. Nakita nyo naman na halos mabingi-bingi ho ako dyan, no? Ang sakit sa tenga nung tunog ng tambutso. Ako kasi mga kahombre ko, 34 years old na ako mga kahombre ko. Ayoko sa lahat yung maingay. Like naiirita ho talaga ako sa ingay. Unfortunately, sobrang ingay nitong kotse na ito. So hindi kami nagkaayos ni Franz. Pero mga kahombre ko, marami siyang naging magaganda at maayos na deal sa akin. At marami din naman siya pinakitang iba't ibang mga sasakyan. Kaso lang, hindi lang talaga yon para sa akin, mga kahombre. So in short, nagkaroon naman ako ng magandang experience sa kanyang garahe, mga kahombre ko. At bago ako naisalang ni Franz dito, mga kahombre ko, nagkaroon na siya ng dalawang transaction. So kumbaga itong garahe niya na to, mga kahombre ko, ay tunay, no? Nakasulat niya dito, F2A quality cars. Para sa akin, mga kahombre ko, lehitimo naman na quality yung mga kotse na binebenta niya, no? Anyway, dahil sa naging viral video ni Boy AC Garage tungkol sa kanyang ibinebentang kotse na bumulwak, inulan ng request si Akim na mag-react dito dahil kapareho niya ito ng industriya. Mga kahombre ko, eto para sa akin normal lang naman na nagre-reactan tayong lahat sa mga kaganapan sa social media. Oo. Kunwari ako, mga kahombre ko, alam niyo naman, napakatagal ko na sa industriya na ito. Ako talaga ang nauna, no, sa larangan na ito. So, alam niyo na kapag may something sa social media, babanatan ko talaga yan. Iko-content ko talaga yan. Normal lang yon mga kahombre. Lalo na ikaw, Bopols, ipipublish mo online. O, anong gusto mo? Hindi ka mapapansin? Malamang mapapansin ka. At lalo na kung katangahan yung ginawa mo at hindi lang katangahan, nag-viral ka pa. Malamang babanatan ka ng mga tao sa internet. What do you expect? Di ba? Wala hong excuses dyan. Once na pinublish mo na ang video, yan na yung go signal para sa mga influencers, nalapain ka. Kainin ka. Depende kung gaano katarantado yung ibinibigay or ibibigay mo na content, mga kahombre ko. Ganun talaga. So, yun ang ginawa ni Akim dito at siya ay nagbigay, mga kahombre ko, ng kanyang mga komento ukol sa mga kaganapan na yun. Nakita nyo naman na sobrang lakas nito. Almost 200,000 po yung reacts, napakaraming comments at napakaraming shares kasi kilala talaga ito si Akim sa industriya, mga kahombre ko. So ito ang sinabi niya. So yun guys, madami nag-mail sa akin, madami nagko-comment sa akin na bigyan ko doon ng reaction video yung regarding kay AC Boy Garage na nangyari doon sa adventure na binili nung mag-asawa. Boss, talagang tatansi ka pag nare-review. So dito nag-circulate daw ng maayos yung radiator naman. Mekaniko kayo na. Mechanic to. Gano'n na katagal? 1990 pa lang mekaniko. 1990 mechanic. So hindi pa pinapanganak si AC Boy.
nagme-mekaniko na to, nag-aayos na ng kotse to. Siguro guys, pinapakita ni AC Boy dito na point niya na sa paningin niya, talagang maayos yung kotse. Pero ang mali kasi dito yung approach niya. Kasi kahit saan pa natin tignan, yung client niya nagtiwala sa kanya. Tsaka kahit pagbalik-balik ka rin mo yung mundo, bumili sa'yo ng kotse yan eh. Kumbaga, kailangan hindi ganun yung approach mo sa kanila. Ano niyo po sila? So ito guys, ito yung dalawang mag-asawa dito. So feeling ko, syempre, nagtiwala lang talaga sila kay AC Boy, kaya nila kinuha yung kotse. And then, feeling ko, pag bibili kasi ng mga ganitong low budget, syempre, yung budget mo, medyo tight budget ka dito eh. Boss, ganito ang inspiration niya na. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. So ayan yung ganyan, parang napaka-sarcastic niya nun na ganito siya makipag-usap sa client niya and then sa experienced mechanic. So guys, hindi lang basta-basta yan na professional. Yung pag-mechanic guys, mahirap yan. Dapat professional yung kausap niya, dapat maging professional din yung tao. Kasi si AC Boy, businessman ka, entrepreneur ka, dapat hindi ka ganito brother. Ay, gano'n na kayo katagal, boss, na may mekaniko? Ulit ka naman. Hindi pa lang mekaniko na ako. Ano po yung mga ginagawa? Baka nakatatlong tanong na ata. Kaya nagalit na yung mekaniko guys. Kahit sino naman, tsaka may edad na to guys. Siyempre, pag medyo may edad ka na, medyo mababa na yung temper mo, yung inuulit-ulit ka tanongin, mababa-trip ka talaga, no? Ano, boss? Boss, huwag kayong magalit, boss, kasi nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang din naman ako. Galit. Sabihin pa ulit. Kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo, boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba? Oh, sige, sabi niya pa malupitons, no? May mga banat talaga sa AC na parang nangsasadya siya mga inspire. Kung hindi ko malupit na mekaniko lang, boss, na masasabi mo, galit. Di, boss, gano'n na nga, mahirap na magyabang. Yun ang mahirap magyabang, boss, talaga. Tara, boss, galing natin. Okay, Baguio tayo, Bicol. Kasama ko naman ako noon eh. Marami niya ang ginagawa. Ayun nga, boss, Naaya niya magbagyo yung mechanic in Bicol. Siyempre, sabi naman, madaming ginagawa. Siyempre, busy dun sa shop, no? May talyer. For sure, may sariling talyer to, si mechanic, guys. Magdadagdag ka ng tubig dyan at hindi ka nang basta gamit ng gamit, boss. Kaya po nga, lumang-lumaan. Oo, sige. Aarag na talaga eh. Balikan, pagbilis mo. Walang bawat tubig. O hindi talaga normal. Hindi talaga normal na nagbabawas ng tubig yung sasakyan, ng tubig or ng coolant. So minsan, pagka medyo matagal na, tapos matagal mo na siyang ginagamit, magbabawas siya kahit paunti-unti lang, no? Pero yung as in na sobrang nagbabawas siya lagi, hindi yun normal, guys. Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Oo po, oo. Kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo nga, boss, So pino-point out niya yung nakasama niya ba siya kung bumili kayo ng sasakyan. So pino-point out niya yung sobrang pagkakamali ng buyer na bakit hindi kayo nagsama ng mekaniko nung binili niyo to, di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, syempre, yung client walang alam sa kotse, walang alam sa sasakyan, hindi sila marunong bumili and then at the same time, AC Boy, yung client na to nagtiwala sa kaya hindi sila nagsama ng mechanic. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka nila. Lahat ng sinabi ni Akim dito, mga kahombre ko, ay wala hong ka-foul-foul. Nakita nyo naman, kung napanood nyo to, for sure napanood nyo to, million views to. So, hindi ko maintindihan, mga kahombre ko, saan banda humuhugot ng sama ng loob si AC Boy Garage o yung batang inutusan ito si AC Boy Garage na upakan si Akim, mga kahombre ko, sa social media ngayon. Tama? So, Wow! Napakatapat mo palang car dealer, Akim. Yung tipong wala kang tinatago sa mga sasakyang binibenta mo. Grabe, no? Idolo. Actually, nung napanood ko yung video mo na nagre-review ka kay Boy AC, sobrang tawan-tawa ako. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko kung ano yung totoong ugali mo. Ako mismo naranasan ko kung paano mo itrato yung isang kliyente. Nagkaroon ng nagtanggol sa akin, sinasabi lang din naman yung totoo. Ito naman ay payo lang na mas maiging manahimik na lang yan. Katulad yan, magkakaroon ng problem yun sa'yo ang balik niyan, di ba? Mahiya ka sa balat mo. Kiningining ka. ayan, sa totoo lang ha, mga kahombre ko, like, paano? Binibigyan ka lang naman na maaayos na mga komento ng isang tao na di hamak naman na mas successful pa sa'yo, same sa larangan mo. So, if I were you, ang gagawin ko, kumuha ng papel, magsulat, at isulat ng isulat yung mga mahahalagang bagay na nasabi sa'yo ni Akim. Kasi baka yun mismo mga bagay na yun ang makakatulong sa future buhay mo. Di ba? Sa future, lalong-lalo na ng negosyo mo. Kung ako, yun ang gagawin ko. Hindi ako magtatanim ng sama ng loob o pag-iisipan kita na masama, na inggitero ka, na kupal ka, na tarantado ka. I won't do that.
Instead, ang gagawin ko, magra-write down ako ng notes para naman maging better ang aking negosyo at ang aking katauhan, lalong-lalo na. At yung ganitong kalaking tao na sa industriya ko, ang nagsalita na at nagkomento sa maling ginawa ko. Tama? Well, yun yung gawain, mga kahombre ko, ng mga taong yayaman. Yun ang gawain ng mga future billionaires, mga kahombre ko. Yung hindi sasama ang loob kapag nasabihan ka. Instead, yun mismo ang magiging fuel para lalong umangat ang ambisyon mo sa buhay. Di ba? Kinorek ka na, di i-correct mo na. Kasi alam mo naman ay nagko-correct sa'yo, tamang tao. Ngayon, pag nag-correct sa'yo, walang kwentang tao, huwag mo na pakinggan. Ang pakinggan mo, yung tamang tao, which ito na nga yun, mga kahombre ko. Di ba? Sa industriya niya. Because this is a big fish sa industriya niya. Ewan ko ba dito? Ayon din kay Akim, mga kahombre ko. Boss, hindi ako para magbenta ng butang ina. Alam ko binibenta ko sa sakyan na may differential, hindi pa ako sira ulo. Mahirap talaga tayo mga boss huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano Hindi talaga maiwasan yung mga ganyang issue, lalo na pagdating sa mga low model, sa mga old models, and then sa mga low budget na sasakyan, guys. Hindi talaga ito maiiwasan. And then, at the same time, kailangan mo talaga maging transparent sa mga client mo. para lang din transparent. Yung ginawa ni AC Boy, nagtiwala sa kanyang client niya, and then, after nun, nung nangyari, no, imbis na dapat, kasi nabenta mo yung sasakyan, dapat meron kang after sales service na tinatawag. So, dapat client mo sila, hindi mo sila dapat ganun kausapin. So, kung may naging problema yung unit, kailangan harapin mo to bilang isang entrepreneur, bilang isang CEO ng AC Boy Garage. So, kailangan respetuhin mo pa din yung client mo. Kahit sabihin mo na medyo hindi kayo nagkakasundo, kailangan may respeto ka pa din. Ano ba ang after sales? It refers to any support, assistance, or guidance provided to a customer after they have purchased a product or service. Di ba? Tama mga kahombre ko, di ba? Nandyan na yung libre na lang ang labor, ang babayaran mo na lang ay mga langis kung ikaw ay magpapa-change oil, kunwari. Bibigyan ka ng 20% off sa labor kapag may tama o may mali sa engine, di ba? Mga ganyan yon mga kahombre ko. Yan yung aftermarket, after sales, di ba? Na it depends on you guys kung paano nyo pag-uusapan. Okay mga kahombre ko? So, yan yung sitwasyon dyan. Nilinaw din naman ni Akim. Regarding naman doon sa issue sa naging issue nung sa radiator sa may bumubulwak, siguro hindi naman na tayo doon sa place na yon. Wala tayo sa place na yon para mag-react doon sa naging issue kasi ipaubayan na lang natin to sa mga mechanic, sa mga professional kasi sila yung mas nakakaalam. So ayun na yung naging reaction natin sa naging video ng AC Boy Garage. So guys, sa totoo lang wala naman tayo doon sa naging issue ng kotse. Nandun tayo sa kung paano niya kinausap yung client nila. Kasi guys, after sale service, sobrang importante niya, no? Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin, hindi mo na i-address yung concern nila. So yun, dun tayo sa pinaka-naging particular and sa kung paano siya makipag-usap sa naging client niya. O, di ba? Kahit dito, mga kahombre ko, nagbigay siya ng napakarangyang sagot, mga kahombre ko. Napakaganda at napaka-professional na sagot. Tama naman, kasi kahit ako, mga kahombre ko, hindi naman ako mekaniko. So, I don't know. I wouldn't know, di ba, kung ano yung argumento na yan. Ang nireactan niya lang, which is tama, yung naging action niya bilang siya'y negosyante. Which is maling-mali, mga kahombre ko. Yun lang naman yon. At alam din yon ni AC Boy Garage. Kaso tinamaan siya. Mas maiging manahimik ka na lang. Yan. Kasi minsan kung sino yung may mas mabahong tinatago, yun yung kung makapag payo na after sales, tingnan mo muna sarili mo. Sitayin mo muna yung sarili mo. Kasi madalas yung mga nagsasalita ng ganyan na nagpapakabuti sa social media pinapakita lang naman na mabuti sila pero mas mabaho talaga. Tanga! Instead na ayusin ni AC Boy Garage yung kanyang pagkakamali, tanggapin at Oo nga, no? Tama. Okay po, boss. Sige, pakikinggan kita. di sana mas naging better pa siya. Wala. Kabaligtaran ho nangyari. Ngayon, galit na galit ang mga tao sa kanya at kung ano-ano pang mga baho ang lumalabas tuloy sa kanya, mga kahombre ko. Ayan talaga. Ay mangyayari't mangyayari. Normal ho yan pagdating sa negosyo. You'll understand later. Real talk yarn. Pero may naging magandang offer si Akim, 'di ba? Doon sa napagbentahan at doon sa mekaniko, mga kahombre ko. So, itong video na to ginagawa ko dahil naawa ko dun sa mag-asawa. Gusto ko sila ngayon tulungan. So, kung sino man sa inyo yung nakakakilala sa kanila, makakapanood ng video na to,
PM nyo sa akin kung ano yung Facebook nila or PM nila ako. Boss, ma'am, kung sino man po kayo, PM nyo po ako. Willing po ako tumulong dun sa magiging expenses nyo sa pagpapagawa ng adventure. Para at least yung mabibili nyo na kotse, magagamit nyo siya in the long run. Wala kayong magiging problema. And then dun naman po sa kay Boss Mechanic, no? Kay Idol Mechanic, boss. Bossing, sa lahat po ng mga mechanic, saludo po ako dyan. Professional po yung mga yan. Pagka sa F2A dito sa showroom natin, palagi pong welcome yung mga mechanic. Makikita nyo po sa mga previous vlog natin, may mga mechanic po na pumupunta dito, nag-check. Always po silang welcome and hindi po natin sila tinatrato na ganyan, hindi po natin sila binabasos. Kaya kay Boss Mechanic naman, boss, PM mo ako. Ngayon, pag napanood ko itong video na to, i-PM mo ako, meron akong bibigay para sa'yo. Meron akong munting bonus para sa'yo, no? So makikita natin dito na may maayos naman at magandang puso si Akim, mga kahombre ko. Hindi ko alam, baka dito siya natamaan si AC Boy Garage. Inisip na, grabe, sinasampal ako ng katotohanan ng hinayupak na ito. Eh baka dito ho siya na-offend, mga kahombre ko. Hindi ko na alam, no? Pero, aray mo! Lumalabas na ganon, mga kahombre ko, ha? Kaya sa tinamaan sa tingin ko yun. Hindi sa buong content ni Akim, kundi dun sa dulong part. Kung saan siya ho ay madadali na, mga kahombre. Doon siya na natakot talaga, no? Doon siya talaga nadali na, Shit, ipapakita nito sa mga tao na bibigyan niya ng regalo, babayaran niya ng tama, ipapaayos niya pa yung kotse. So, nako. yun yon, mga kahombre ko. Ang tawag ho doon ay crab mentality. Legit, mga kahombre ko. Yan ho ay yung utak na gantong kaliit. Crab mentality na nga, selfish pa. Diba? Kasi guys, after sales service, sobrang importante niyan, no? Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin na, hindi mo na i-address yung concern nila. So yun, dun tayo sa naging particular and sa kung paano siya makipag-usap sa naging client niya. So, kaya para sa akin, ang gagawin ko na lang, tulungan natin yung nakabili ng adventure and then si Boss Mechanic. So yun, once again guys, thank you very much po. Yan ang tunay na negosyante. Iisipin mo muna ang kliyente mo bago ang negosyo mo. Kasi malay mo, one day, babalik yan sa'yo dahil sa good service mo. At hindi lang yon, maimamarket ka pa niyan, lalago pa ang negosyo mo. Ganun talaga, man. Pakikisama is the only key para maging successful ka sa buhay at sa negosyo. Normal lang yon. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Dahil dito, mga kahombre ko, maraming netizens ang natuwa at humanga sa naging video na ito ni Akim. Ngayon lang ata ako mapapa-comment sa'yo, Boss Franz. Kahit kada upload mo, nakaabang ako. Kahit malabo tayo magdandil, sana ipagpatuloy mo yan! Shout out, bla bla bla. Napaka-professional mo, boss. Yan talaga si Franz sa totoong buhay. Napakabait. After sales, the best talaga. Actually, mga kahombre ko, nakilala ko naman talaga to si Franz, no? Mabait talaga to, mga kahombre ko. Kasama nung kanyang asawa, napakabait nila, mga kahombre ko. Napaka-husay at napaka-ayos nilang kausap. Alam niyo yun, mga kahombre ko. Kaya hindi ko talaga maintindihan, no, kung paano nangyari na nagkakaganto itong kampo ni AC Boy Garage na talagang nag-iinasuho sila dito kay Franz, no? Pero duwag yan, no? Pag nakita ko yan, puta, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya, tsaka ipanguya ako sa kanya. Ngunit, mga kahombre ko, eto na ang tunay na konteksto ng content na to. Bigla hong may dumating na tolongges, mga kahombre ko. Out of nowhere to, mga kahombre ko. Out of nowhere, mga kahombre ko. At ito ho ang kanyang inilabas at inihayag. After sales service, sobrang importante yan, no? Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin na, hindi mo na i-address yung concern nila. Wow! Napakatapat mo palang car dealer, Akim. Yung tipong wala kang tinatago sa mga sasakyang binibenta mo. Grabe, no? Idolo. Actually, nung napanood ko yung video mo na nagre-review ka kay Boy AC, sobrang tawan-tawa ako. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko kung ano yung totoong ugali mo. Ako mismo naranasan ko kung paano mo itrato yung isang kliyente. Sabi mo sa video, dapat yung kliyente hindi binabastos. Yung kliyente ni Boy AC, nagtiwala nga naman dahil may pangalan. Parehas kayo, ikaw may pangalan ka rin. Number 3, dapat may after sales ka. At number 4, dapat walang tinatagong mga hidden issue. Di ba wala ka nga naman talagang tinatagong mga hidden issue no? Yung tipong sports car binibenta mo, sobrang flawless. Walang hidden issue. Pag iniskan mo, hindi. Parang kabaliktaran yata lahat ng sinasabi mo doon, boy. Ako mismo, personally, alam mo, sobrang disappointed ako sa iyo, Akim.
Akala ko ba naman porket sikat, dapat pagkatiwalaan? Hindi ko na to papahabain. Para sa mga naging kliyente ni Hakim, mga tropang buy and sell na naging kaibigan ni Hakim, or yung mga nakabili ng kotse kay Hakim, sina-shoutout ko kayong lahat. Ano, ilalabas ko na ba lahat ng resibo ko? So dito mga kahombre ko, talagang makikita ho natin na may matindi hong paninira itong batang ito mga kahombre ko sa negosyo ni Franz mga kahombre ko, at matitindi po ang mga alegasyon niya. Kasi tulad niyan, nanghihikayat ho siya ng mga naging customer ni Franz na hindi naging satisfied sa mga naging deals nila, sa mga naging after sales nila. At kumbaga nananawagan siya mga kahombre ko sa iba't ibang mga tao na mag-step forward upang kasama niya siraan ho ang F2A cars. At sa nakikita ko mga kahombre ko, meron na agad 3 kaso na pwedeng ikaso dito si Franz dahil sa katangahan ho nitong batang ito mga kahombre ko. Ayan, para sa akin ha. Anyway, naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap na ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinala. Tarantado kayo, minuto. Eh bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21, nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weta? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Akala ko mga kahombre ko, kasi nakita ko sa comment section na hala, oy, nakita mo, nag-comment dito si Agil, di ba? Ito si AC Boy Garat, tapos nakasulat, waiting. Akala ni Agil, ligtas na siya, ngunit ang sabi ho ng batang ito, Sabi mo sa video, dapat yung kliyente hindi binabastos. Yung kliyente ni Boy AC, nagtiwala nga naman dahil may pangalan. Pares kayo, pares kayo, pares kayo. Aray mo! Aray mo! Aray mo! so ibig sabihin, parehas lang kayong manloloko. Okay lang sa iyo, Agil, sinabi niya yun mismo. Eh, kaibigan mo yan, di ba? Parehas kayong taga Cavite at malapit na malapit ka sa tao na ito. Okay lang ba sa'yo na, kumbaga, alam nila na manloloko ka? Pares kayo. And yet, makahanap ka lang ng kakampi, eh pinabanatan mo pa si F2A dito. It's very clear, man. Siyempre, napag-usapan nyo to behind the scenes. Stupido naman na ipikit natin ang ating mga mata at sabihin natin na wala lang ang lahat ng to. Di ba? Totoo yan. Come on, man. Bilang influencer, naintindihan ko kayo. Siyempre, this is for the clout and for the hype na rin. Tama naman yung galaw nyo. Kung pagpapaangat lang ng engagement ang habol nyo, ngunit kung negosyo, mali ang ginagawa nyo. Para sa akin. Okay? Sasampalin ko silang parehas. At dahil dito, mga kahombre ko, nagkalakas ho ng loob si AC Boy Garage magparinig. Hindi man tayo, at least ako, hindi ako nagbibenta ng mga sports car. Kasi naman nagbibenta ako ng sports car. Pero nanloloko ka rin naman pala. Nanloloko ka rin naman pala. Nanloloko ka rin naman pala. Wow! Manloloko
Manloloko ka rin pala. Nilaglag niya ho ang sarili niya. Palakpakan ang putang inang iyan. Ako, ang galing. Putang ina, ang galing mga kaobre ko. Ang galing mo! Manloloko ka rin pala, ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na manloloko pala siya. Nanloloko ka rin naman pala. Ang galing! Ang galing! This will be your final warning to me. Dito naman, mga kahombre ko, Ito trivia lang. Hindi ako nagdadrive. Minsan kasi, mas maiging manahimik ka na lang. Yan. Kasi minsan kung sino yung may mas mabahong tinatago, yun yung kung makapag payo na after sales, tingnan mo muna sarili mo. Sitayin mo muna yung sarili mo. Kasi madalas yung mga nagsasalita ng ganyan na nagpapakabuti sa social media pinapakita lang naman na mabuti sila pero mas mabaho talaga. in regards sa after-sales service na sinasabi ni AC Boy Garage, wala naman akong masasabi dyan at wala rin akong idea kung ano ba talaga ang totoo sa after-sales market nitong si F2A, mga kahombre ko. Ngunit, siya'y namamayagpag pa rin ho sa industriya. So, ibig sabihin, may maayos siya na after-sales service, tama? Ngayon, mga kahombre ko, kung yan naman ang sinasabi ni AC Boy Garage, sa kanya na lang yan. Ngayon, AC Boy Garage, kaya mo bang patunayan itong sinabi mo na Ibig sabihin ko na, mas maraming, mas madalas sa tao yung kung sino yung nagmamalinis na maraming sinasabi. Katulad yung mga nagre-review pa sa akin. Yan, katulad yan, lilitaw at lilitaw yung baho mo. Kapag namuna ka or nakisali ka, mas lalo ka lang napapasama. Di ba? Katulad niya. Kasi wala naman perfectong tao. Katulad niyan, pangingialam mo. O, nagkaroon ng may nagtanggol sa akin. Sinasabi lang din naman yung totoo. Pag nangialam ka sa may issue na may issue, tapos mas marami ka palang kinupal or naargabyado, mapapalitaw mo lang din yan. Sa'yo lang din yung balik, di ba? Wala rin, mga, ayan, unti-unti pa, may mga ilalabas pa, ayan. kasi baka mamaya niyan, madamay ka sa gulong ito, makasuhan ka, pangit ang mangyayari sa'yo dito. Kasi sinisiraan mo na straight away ang negosyo niya. Alam nyo, mga kahombre ko, may sasabihin ako sa inyo. Mas matindi ho kapag ang isang kumpanya na, kasi I think company na si Franz Sa tingin ko lang, no? Hindi ko alam kung sole proprietor siya or siya isang company na or isang corpo na, I don't know. Pero kasi malaki-laki na ang pera, no? Behind this auto shop, mga kahombre ko, nito si Franz. So, baka meron na siyang mga kasosyo dito. And to tell you the truth, sabihin ko sa'yo, AC Boy Garage, baka ikaw rin, di ba? Malaki-laki kasi malaki-laki na rin ang pera na umiikot dyan sa negosyo mo. Understand this. Kapag ikaw ay nagsimula ng manira ng walang patunay sa isang negosyo, sa isang tao, pwede ka nang makasuhan dyan. Lalo na't wala kang patunay. Tandaan mo yun, ha? Tandaan mo to salita ko, wala kang patunay. Man, game over. Patunay or prima facie evidence. Kung sa mga kasukasuhan, no? Well, hindi ko alam kung gaano kabait si Franz. Baka hindi ka naman idamay sa kasuhan na to. Ngunit, kung ganun man, naglagay ka ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo for no reason, man. Kasi nag-react lang talaga yung tao sa'yo. Nanloloko ka rin naman pala. This is a dangerous world. Huwag niyong isipin na ito ho'y laro-laro lang, na ito'y laro lang lahat, ha? Pagka nagkakasuhan na, ngalngalan na. Sa halip na magandang buhay mo, wala kang isipin, wala kang gastusin, magkakaroon ka niyan at ang bigat dahil tuloy-tuloy, consistent. Man, guys, alam nyo, sa totoo lang sa lahat, I wouldn't pray that sa inyo. Kasi ako sanay na ako sa kasuhan, mga kahombre ko. Sanay ng isip ko dyan. Pero sa mga batang ito, tulad ng batang biglang lumabas, tulad dito si AC Boy Garage, tulad dito si Franz, I wouldn't suggest this sa inyo, guys. Kasi mahirap ho ito. Taon ho yan. At buwan-buwan, malaki ang ilalabas nyo dyan. Guys. Diyos ko, di ba? Para lang sa mga ganitong katarantaduhan,
I don't know, man. Sige. Para makita nyo na yung tunay niyang hinahanap. Hindi na napigilan ni Franz na gumawa ng story. Gusto mo ng 1 milyon? Looking ako matinding lawyer with connection. May papakulong lang ako. I'm willing to pay 1M, mapahimas rehas ko lang tong langaw na to. We have complete evidences with this group of people. Especially this guy, PM me, 1M cash. Sunugan tayo ng pera. At paglipas lamang ng 1 araw, muli ho itong nag-story. Yan ang gusto ko. So, eto mga kahombre ko, may letter, no? O, tas ito pa, Boy Langaw, tanggapin mo ang love letter ko para sa'yo. Baka manoshow ka, mas malala yun. So, dito mga kahombre ko, sa paningin ko lang, no, para sa akin, ito ho ay cease and desist order. So, yeah, we can say na ito ho ay isang love letter. Siyempre, pwede namang gawing ganun. Pero hindi pa ho ito kaso, mga kahombre ko. Ang cease and desist order ho ay ginagawa ng isang abogado, no, para sa kanyang private client, mga kahombre ko, upang pigilan na nung kalaban na nagpapahirap sa'yo yung kanyang ginagawa or else kakasuhan siya. So, kumbaga, mga kahombre ko, yung cease and desist order is parang warning. Warning letter to sa'yo na kapag di mo pa tinigilan yung ginagawa mo sa kliyente ko, talagang kakasuhan ka. Anyway, yun lang ho yun, mga kahombre ko. Hindi yan sabina, hindi ho yan kaso. Okay? Ito pa ang in-story niya. Pag need mong help sa NBI, madami tayong tao. Boss, thank you. Sige, sabihan mo ako. Thank you, my idol, Boss R33. Anyway, nag-story din no ang influencer at ito ang isinagot niya kay Akim. Received love letter. So, ayan mga kahombre ko. At mukhang siniraan niya pa ito ng sagad kasi kesyo 2025 daw dated mga kahombre ko. So, nagkamali yung abogado dito ni Akim mga kahombre ko kasi 2025 yung nailagay niya na date. So, nabutasan siya nitong influencer na to. In this case, totoo naman yun. Kasunod nito mga kahombre ko, itong influencer ay nag-video ulit. At ang title ho ay Case Dismissed. Titulo pa lang, pangtanga na para sa akin kasi hindi ho ito kaso mga kahombre ko. Ito ay cease and desist order. So, una sa lahat mga kahombre ko, itong tao na ito, gulong-gulo ho ang utak. Diyos ko Lord. Kahit sa simpleng kasuhan, mga kahombre ko, wala siyang idea sa mga kaganapan. So, naintindihan mo na, bata, kung gaano kalalim at kung gaano kabulilyaso yung pinapasok mong mundo. To the point na hindi mo rin alam kung ano ang diferensya sa cease and desist order at sa sabina. Delikado ka dyan. Kung sa tingin mo na ang kaso o kasukasuhan natatapos sa loob lamang ng 1, 2, 3 araw, nagkakamali ka dyan. Delikado ka talaga dyan. This will be your final warning to me. At dito, mga kahombre ko, sa kasamaang palad doon, no? Inilabas niya ang kung ano-anong katarantaduhan at paninira niya sa F2A cars. Ito na ho yung tunay na paghukom dito, mga kahombre ko, matindi to. Papakita ko sa inyo kung gaano to kawalang kwenta. Ang sabi niya, meron daw siyang budget na 1 million pesos para sa isang lawyer. Kaya para sa akin, walang kwenta tong demand letter na to. Ito na nga pala yung love letter na pinadala mo, Akim. Pero bago natin to pag-usapan, dapat pa bang pagkatiwalaan si Akim? Ito, tatapatin ko na kayo. Almost 10 million yung bibiling ko sa sasakyan kay Akim. 4 na sasakyan yung pinagpilian ko, pero lahat sablay. Umpisa natin sa una. Unang chinek ko, Ferrari. Pagdating ko doon, hindi pala umaandar. Pangalawang Ferrari, masilyado palibot. Pangatlo, pang-4 na unit, BMW i8 at Audi R8. Pero bakit hindi ko tinuloy yung deal? Ito yung mga issues na nakita ko at mga issues na hindi dineclare. Ang sabi niya sa akin, hindi ko na kailangan iscan yung unit dahil wala naman siyang issues. Pero yan ba yung sasakyan na walang issue? Yan ba yung sasakyan na maayos? Yan ba yung sasakyan na pwede kong dalahin sa araw-araw na hindi sasakit yung ulo ko? Okay, so ako mga kahombre ko, wala naman akong idea kasi technical na to mga kahombre ko. Ngunit naintindihan ko na yung scanner na yan, isinasalpak yan sa kotse, tas lalabas dyan lahat ng mga faults ng kotse. Tama mga kahombre ko? Okay, wala na tayong idea dito. Hindi ko na to masyadong alam kung ano-ano tong mga faults na to. Ngunit sila, syempre, dahil sila yung mga car dealers, alam nila yan. Pero, magbase lang tayo sa logic. At
Ito daw ang naging sagot ni Franz. Ikaw, sa tingin mo, kung ikaw yung nasa posisyon ko, at ikaw yung bibili ng sasakyan, at ikaw yung nangangarap na gustong magkaroon ng sports car, unang sports car mo, sa tingin mo, pares sa'yo ng mararamdaman? Sa tingin mo, sasaya ka ba na dadalihin mo yung sasakyan na sobrang daming issues? Sobrang hirap at sobrang daming dinanas bago magkaroon ng ganyan sasakyan. Alam mo yung narinig ko kay Akim? Hindi. Normal yan! Pag first scan, then delete lang yan. Yung dashboard ang importante, walang nakalagay na icon. Walang check engine, goods yan. Basta hindi siya check engine sa dash, si Stang Hero nagme-maintain ng R8, bro. So, para sa akin, mga ka-hombre ko, 2 kaso na po ito as of now. Una, unjust vexation. Pangalawa, cyber libel. May pangatlo pa, mga ka-hombre ko, sorry. Pangatlo ay data privacy act. Kasi wala hong naging consent si Franz Akim na pwedeng ilabas publicly ang kanilang naging private na usapan. Lalong-lalo na at maaari ho itong argumento na ito na makasira sa negosyo ni F2A. Patay kang bata ka. Napaka BO-BO mo. No? Ay, hindi. Napaka-ob-ob mo. Gets? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Alam nyo, mga ka-hombre ko, ganyan na ganyan ako noon. Kaya naintindihan ko rin tong batang to, no? Sarap batukan itong batang to, actually. Kasi ganyan na ganyan ako noon. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. Pucha, kung ano-ano na lang nilalabas ko sa internet, di ba? Alam niya yan, you understand. Nakita ko yung sarili ko dito. Nadala siya ng emosyon niya, even yung mga editor niya, mga tolongges din, most probably. Kasi mga bata, same-same sila. Wala silang idea sa kung anong mangyayaring consequence. Ibang mundo na to. This is 2026, man. If you make something like this na makakasira sa isang negosyo, then you'll pay for it. Big time, man. You will lose big time. Kasi sobrang grabe na itong mga ginawa mo. Imagine mo, unang minuto pa lang to ng video mo, wasak ka na agad. Si Franz, walang ginagawa sa'yo kahit na anong video. You are in the losing part here. Delikado to, boy. Itong ginawa mo na ito, this is a big mistake sa buhay mo. And you will learn the hard lesson. Lalong-lalo na at tunay na magkakaso si Franz sa'yo. At alam niyo yung pinakamasakit doon, mga boss? Never ako nakarinig ng pasensya at never kong narinig si Akim na umamin sa kanyang pagkakamali. Sobrang layo ng pinanggalingan ko. From Cavite hanggang QC, almost 3 hours. Tapos pagdating ko doon, hindi pala umaandar yung sasakyan. So sa akin, sobrang sakit nun. Sampal sa mukha ko yun na para bang hindi naman ako mahalagang kliyente. Nakarapat dapat akong respetuhin. At alam mo yung pinakamasakit doon? Habang chinecheck ko yung Audi R8 at BMW i8, sabi ni Akim wala naman daw issues. Hindi ko kailangan iskanin yung unit dahil guaranteed, walang mga hidden issues, walang history ng mga repairs. So pinag-down niya ako ng $250,000. Habang nagsisend ako ng down payment, 150K pa lang yung nasend ko, biglang na-block yung bangko ko. At doon ako napaisip, tapat nga ba talaga sa akin si Akim? Talaga nga bang kapanipaniwala si Akim at dapat ko ba siyang pagkatiwalaan sa unang supercar ko? Nagdalawang isip ako, iniskan ko yung unit. At ito na nga yung sandamakmak na issues na hindi ko ine-expect. So kayo mga boss, kung kagaya ko kayo na nangangarap, dugot pawis ang nilaan para makaipon ng pambili ng sports car, sa tingin niyo ba karapat-dapat bang pagkatiwalaan si Akim? So lahat ho ng kanya sinasabi ay ang kanyang sama ng loob at paghanap ho, paghakot ng simpatsya, mga kahombre ko, sa mga tao. Yun lang naman yun. Ito yun. Ayan yung napansin ko dito, mga kahombre ko, sa mga pinagsasabi niya na ito. Ngunit, meron na naman siyang isang katarantaduhan na ilalabas tulad ng sinabi daw ni Franz na mag-down siya na 500,000, mga kahombre ko. Ngunit, ang patunay ay hindi niya nilabas. Take note, hindi ho siya naglabas ng patunay na sinasabi talaga ni Franz na maglabas siya ng 500,000. So, eto na naman tayo sa hearsay. Delikado ka na naman dito, ha? O ngayon, sabihin natin na sige na lang. Kasi ang weird nung story Una, pinagda-down ka ni Franz ng 500K. So pinag-down niya ako ng $250,000. Habang nagsisend ako ng down payment,
150k pa lang yung na-send ko, biglang na-block yung bangko ko. Bakit ang dinown mo lang 150? Ewan ko lang. Tapos biglang ang banat mo, na-block ang bangko mo ng 150k pesos pa lang ang nadadown mo o nasesend mo. Now, bata, parang pinalalabas mo dito na may mali sa nagiging transaction mo. Well, wala nang kinalaman si Franz kung hindi ka makapag-down ng 500,000 pesos. Ibig sabihin, mababang klase ang linya mo sa bangko. Yun lang yun, di ba? O ngayon, mga kahombre ko, Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. ngayon, mga kahombre ko, umabante na lang tayo. Sige na, kasi puro technical na to eh. At ito yung pinakamasakit. Pinaramdam niya sa akin na wala akong kwentang kliyente. Yun yung naramdaman ko na sobrang sakit sa pakiramdam. Alam mo kung bakit? Nagsabi na akong i-cancel yung deal. Kinabukasan, pinost pa niya. Done deal daw, yung sasakyan, kahit nag-cancel ako. Wala na akong nagawa. Yung pera ko, 150,000, ayaw niyang ibalik. Bro, cancel na muna ako. Unacceptable yung nangyari sa pagpunta ko dyan. Tiwala din ako sa'yo kaya ako nag-reserve. Pero I decided now to cancel the deal. It's up to you kung i-refund mo, di ako maghahabol para mag-refund. But if you will be a considerate, ethical person, kusa ka na magre-refund. Alam mo naman na yan, may issue talaga kahit naman tao mo nakita din after scanning. Take note, I am so much aware of rumors you've spread out. Oh, yan. So, kumbaga dito, mga kahombre, makikita natin na medyo may pagbabanta. Natatawa lang ako, no? Kasi parang atras-abante tong kumag na to. Parang si AC Boy Garage at parang di si Kulaong to, mga kahombre. Kasi tingnan nyo, tingnan nyo, Tiwala ako sa'yo, kaya ako nag-reserve. Pero, I decided now to cancel the deal. It's up to you kung i-refund mo. Di ako! Ito yung matinding hawak ni Franz dito. Hindi ako maghahabol para magpa-refund. Oh, di ba? So, ibig sabihin, hindi daw siya maghahabol, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan, ha? This is a very important word, lalo na ho sa kasuhan, mga kahombre ko. Hindi ako maghahabol para magpa-refund. But, ayan, di ba meron hong but? If you will be a considerate person, ethical person, kusa ka na magre-refund. So, anong ibig mo sabihin dito? Wala. Ibig sabihin, i-refund mo yung pera ko, tama? Oh, Pal, malaki kang kupal. ba't mo pa sasabihin? Kung it's up to you, kung i-refund mo yung pera, hindi ako maghahabol para mag-refund. Tapos biglang may ganon? My goodness, man. Isa kang malaking tukmol. Ngunit, pinost pa rin daw ito ni Akim sa kanyang Facebook at sinabing done deal. Nagsabi na akong i-cancel yung deal. Kinabukasan, pinost pa niya. Done deal daw, yung sasakyan, kahit nag-cancel ako. Wala na akong nagawa. Yung pera ko, 150,000, ayaw niyang ibalik. Hindi niya na binalik. Sa loob ng maraming araw, nagmamakaawa ako. Ayaw akong pakinggan. Ayaw akong bigyan ng paraan. Ayaw isauli yung perang pinaghirapan ko. Oh! Diba? Tapos ngayon, siniraan mo si Franz sa social media dahil doon sa 150,000 pesos na dinown mo. Wala na. Game over. Sa mata ng Korte Suprema, hoyo ka talaga. Kahit 6 na buwan, 1 taon lang, it doesn't matter. Hoyo ka dito. If ipopursu to ni F2A Cars, ni Franz, malaki ho ang panalo niya dito. Sa tingin ko, mas mataas na porsyento. Dali ka dito, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit itong mga gantong patunay pa lang, dali ka dito. Anyway, ito pa sinabi niya. Kaya kung ikaw yung nasa posisyon ko, karapat dapat pa bang pagkatiwalaan si Akim? Ikaw na yung mag-decide. At dahil dyan, tandaan mo to, Akim, isa akong kabitenyo. Hindi mo pwedeng kutsain, hindi mo pwedeng sindakin ang isang katulad ko. Marahil, maraming nagre-reklamo sa'yo. Maraming galit sa'yo, pero tinatapalan mo ng pera. Marami naman pala nagre-reklamo, sabi mo. Isa ka na doon, nagre-reklamo ka. Ano pang sabi mo? Pero tinatapalan mo ng pera. Kung nantatapalan pala ng pera si Franz, bakit hindi ka nalang tinapalan? Ikaw yung pinakamaingay. Ikaw din yung influencer. Diba? Versus yung ibang mga tao na normal na mga tao lang naman, di naman nagvi-video, diba? So kung totoong nagtatapal o nantatapal ng pera si Franz, bakit hindi sa'yo? Bakit sa iba oo?
allegation na naman yan. Maaaring false accusation na naman yan. Dagdag counts na naman yan ng kaso. Man, you are building yourself up sa hoyo, sa magandang space. Kinakabahan yan. So lahat to ay accusations, mga kahombre ko. Walang tunay na patunay, so pasok na pasok ho sa kaso. Sa ngayon, mga kahombre ko, no, para sa akin, ito ho'y isang malaking karambola at isa ho itong malaking katarantaduhan din at the same time, mga kahombre ko. At kung naalala nyo, mga kahombre ko, sinabi ko na meron akong ipupunto sa inyo. Ito ho yun. Sa dinami-dami ho, mga kahombre ko, ng kliyente ng mga negosyante, hindi ho posible, mga kahombre ko, na lahat ng yan ay uuwi sa mga bahay nila ng satisfied. Walang ganon, mga kahombre ko. Alam niyo yun? Siyempre, malamang, ima-market mo yan na maganda, maayos, mo transaction. Obviously, man. Ngunit, hindi nyo maiaalis na sa dinami-dami ng ibinebenta, mabebentang mga sasakyan, mga pagkain, o kung ano-ano, meron at merong konting palpak dyan. Wala akong perpektong tao. Kaya, mga kahombre ko, kung ang inaasahan ng kung sino-sino man sa atin na magiging perfect ang lahat, no? Pag bumili ka sa F2A, pag bumili ka kay AC Boy Garage, in fairness naman, no? Hindi ho posible yun. Kasi negosyo ho yan. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon, 100% okay yung mga taong kausap nyo. Okay yung mga staff na kausap nyo, okay yung owner na kausap nyo. So, yan ho yun. Para sa akin sa part na yan, pantay-pantay lang tayo. Mga negosyante, hindi ho natin kayang i-perfect ang lahat. Isipin nyo, isang napakalaking negosyo na, no? Napakalaking food chain sa Pilipinas na Jollibee. Napo-perfect ba nila lahat? Kaya ba nilang ibigay yung fries na laging bagong luto? Siyempre, hindi. Siyempre, mga kahombre ko, hindi naman tayo kasing laki nun. Diba? Maliliit pa lang tayo mga negosyante. Malamang, marami tayong mistakes. Pero nasa inyo na lang yan kung paano nyo bibigyan ng konting room for patience. Kayo, mga kahombre ko, ano bang natutunan nyo sa content na ito? Kasi para sa akin, mga kahombre ko, itong batang ito ay sobrang daming dapat pang matutunan sa buhay. Yung hindi mo alam kung anong diferensya ng cease and desist order, subpoena at kaso. That means na ikaw ay isang ignoranting tao. So, study first, man. Kaya nga sabi ko, mahalaga mag-aral muna kayo bago kayo humarap sa camera. Otherwise, habang buhay na yung kabobohan mo sa internet. Natutunan ko yan in the first place. Kasi ganyan ako before. Naawa ko sa batang. Sa totoo lang, bata, yari ka dito. This is a big mistake. Biggest mistake, I think, as of now sa buhay mo. Yung manira ka ng tao, manira ka ng negosyo. That's a big mistake. Promise, man. Take it sa isang tulad ko na back in the day, yan ang ginagawa ko. Ngayon, hindi na yan tolerable. Naku po. Good luck! One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!